Masasabi bang pagkakasala ang nagawa mo kung ito ay ginusto naman? Mahirap mang sabihin, pero kung ako ay muling papipiliin, mas gusto kong maging asawa ang tiyuhin ng mister ko. Dear Miss Love, ako po si Lovie. 34 anyos na. Kung tutuusin, simple lang naman ang pangarap ko sa buhay. Isang tahimik na pamilya, may asawang maaasahan at mga anak na lalaking maayos. Pero sa tagal ng panahon, unti-unting nabasag ang mga pangarap na iyon. Si Jaime, ang asawa ko ay kabaligtaran ng inaasahan ko. Noong una maayos siya, masipag, maalaga, malambing, marunong makinig. Pero habang tumatagal, mas lalong lumulubog siya sa bisyo. At sa pangalawang taon nga ng pagsasama namin, doon ko siya tuluyang nakilala. Inom dito, inom doon. Hanggang sa umuuwi na lang siyang lasing gabi-gabi. At kapag lasing siya, nag-iiba ang ugali niya. Wala ka talagang silbi. Sigaw niya minsan habang hinahagis ang mga plato sa may sahig. Tahimik lang ako habang yakap ang dalawa naming anak. Natutunan ko na lang lunukin ang lahat. Galit, sakit at hiya. Para sa mga bata. Para sa pamilya na meron kami. Ganun ang naging araw-araw ko. Paulit-ulit at walang pagbabago. Hanggang sa dumating siya. Ang tiyuhin ni Jaime. 52 anyos na at isang byudo. Galing Maynila. Kapatid ito ng kanyang yumaong ama. Dumating siya isang hapon, dala ang maliit na bag. Mukhang malakas pa rin ang matanda kahit na nasa 50s na. Maganda pa rin naman ang pangangatawan. Moreno at matangkad tong lalaki. Isa siyang jeepney driver sa Maynila. Magandang araw, Jaime. Isang tanghali no nang dumating siya sa bahay. Dito muna ako makikitrapan samantala ha? Aayusin ko lang yung papeles ng lupa na binibenta ko. Walang gana si Jaime na hindi man lang nagsalita. Basta tumangulang to. Wala rin naman kasi siyang pakialam sa kung sino ang pumapasok o lumalabas ng bahay namin. Basta siya may alak at yosi, ayos na sa kanya. Ako na lamang ang nag-asikaso kay Tio Freddy. Maupo ho muna kayo. Pasensya na po sa bahay, medyo magulo. Mahina akong sabi habang inaayos ang tutulugan niya. Ngumiti siya ng bahagya. Ayos lang yan, Lovie. Mas maayos pa nga tong bahay niyo kaysa sa bahay ko sa Maynila. May kakaibang gaan sa pakiramdam ko habang kausap ko siya. Hindi tulad ni Jaime na laging may dalang bigat sa dibdib ko. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang kaibahan nila. Siya maagang gumigising, tumutulong sa mga bata. Minsan pa nga siya ang naghahatid sa kanila sa school kapag hindi na talaga kaya ng schedule ko. Tahimik lang siyang lalaki, pero ramdam ko na may malasakit. Salamat po. Sabi ko isang umaga habang inaabot niya sa akin ang pinamili niya sa palengke. Wala yun, ayos lang, Lovie. Nakikita ko na ikaw yata lahat ang gumagalaw dito sa bahay. Bihira yatang umuwi si Jaime. Napayuko ako. Hindi rin ako sanay makarinig ng ganon. Isang gabi nga, muli na namang umuwi si Jaime na lasing. Lovie, nasaan lang pagkain ko? Sigaw niya. May ulam sa kusina. Sagot ko na pilit tong pinapakalma dahil nahihiya ako sa maaaring gawin niya. Ayoko namang makita ng tiyuhin niyang si Freddy ang mga ginagawa niya. Pero hindi siya nakontento. Nilapitan niya ako bigla at dinawakan sa braso ng mahigpit. Eto na yon? Eto na yung kakainin ko? Saan mo dinadala yung perang binibigay ko? At ano bang ginagawa mo buong araw dito? Napangiwi ako sa sakit. At doon unang beses na may sumabat. Tama na yan, Jaime. Wika ni Tito Freddy. Tahimik lang siya kanina. Nakaupo sa may sulok. Pero ngayon, nakatayo na siya at seryoso ang muka.
Bitawan mo ang asawa mo. Nagkatinginan silang dalawa at ramdam ko ang tensyon. Bakit, Chong? Bakit ba nakikialam ka? Sagot ni Jaime na pasuray-suray. Hindi pa kikialam. Mali na kasi ang ginagawa mo, Jaime. Sandaling katahimikan ang namayani. Tapos biglang binitawan ako ni Jaime at tumawa ng malakas. Bahala ka dyan. Sabi niya sabay pasok at higa na sa kama. Hindi ko alam kung matatakot ako o magpapasalamat. Daan-daan akong napaupo. Nanginginig pa rin ang kamay ko. Ayos ka lang? Tanong ni Tio Freddy na mahina ang boses. Tumango lang ako pero hindi ko napigilan ang mapaluha. At sa hindi ko inaasahan, umupo siya sa may tabi ko. Hindi mo dapat tinitiis yan. Sabi niya. Para sa mga anak ko, Tito Jaime. Sagot ko agad. Mahirap ang buhay. Kung aalis kami, saan kami titira? Saan kami pupunta? Napabuntong hininga siya. Pero minsan, Lovie, kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Hindi ko alam kung bakit pero tumagos sa akin yung sinabi niyang yun. At simula nga noon, mas naging malapit kami. Sa simpleng usapan sa kusina, sa paghahati ng gawain, sa mga sandaling tahimik lang kaming dalawa habang natutulog na ang mga bata at si Jaime ay wala. Napakagaling mong magtiis. Hanga ako sa'yo, Lovie. Sabi niya minsan. Wala naman akong choice. Sagot ko. Meron. Mahina niyang tugon. Hindi mo lang nakikita. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang parang maraming gustong sabihin pero pinipili na itago na lamang. Hanggang sa hindi ko na malayan, Miss Love. Nasanay ako sa presensya ni Chong Freddy. Sa tuwing wala siya sa bahay parang may kulang. Sa tuwing nandun siya, mas gumagaan ang pakiramdam ko. Siya ang naging sandalan ko, naging katuwang ko sa loob ng ilang araw. Hanggang sa isang hapon, kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay. Umalis si Jaime. Ang mga bata ay nasa school. Tahimik ang paligid. Naglalaba ako sa likod bahay nang bigla siyang lumapit. Nakita kong napatingin siya sa akin noon. Basang-basa ang damit ko at tanging manipis lang na sando ang suot ko noon. Kitang-kita ko kung paano siya napalunok at biglang umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng init nung mga time na yon. Init na ilang taon nang di nabibigay ng asawa ko. Nagkatitigan kami. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero hindi ako umiwas sa titig niya. Lalo na nung bumaba ang mata niya mula sa mukha ko. Lovie. Mahina niyang tawag. Kinabahan ako pero hindi ako umatras. Tumibok ng mabilis ang puso ko. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli akong nakaramdam ng ganitong klaseng init. Hindi bilang asawa, hindi bilang nanay, kundi bilang babae na naghahanap ng pagmamahal. At doon nagsimula ang lahat. Isang lihim na hindi dapat at isang damdaming pinipigilan ko dahil ayoko pa rin namang magkasala. Kinabukasan, Miss Love, maghapon ako naglinis, nagwalis, naglaba, nagayos ng kung ano-ano sa bahay. Para bang gusto kong ubusin ang pagod ko sa trabaho para kahit papaano makalimutan ko rin ang bigat ng buhay ko. Pati na rin ang namumuong tensyon sa pagitan namin ni Freddy. Pero kahit anong gawin ko, hindi siya mawala sa isip ko. At sa sarili ko nandun pa rin yung pakiramdam ng kakulangan. Yung pagiging mag-isa kahit na may asawa. Bandang tanghali, halos manghina na ako sa pagod. Sobrang init at pawis na ako. Kaya naman napagdesisyonan kong maligo muna. Pagpasok ko sa banyo, hinayaan kong bumuhos ang tubig sa katawan ko. Parang hinuhugasan ito, hindi lang ang pawis ko, kundi pati ang mga iniipon kong sakit at sama ng loob sa asawa ko. Napapikit ako. Ilang taon na. Bulong ko sa sarili ko noon. Ilang taon na akong nagtitiis. Ilang taon na akong hindi masaya.
Ni kahit sa kama, hindi mapuna ni Jaime ang pangangailangan ko bilang babae. Paglabas ko ng banyo, nakatapis lang ako noon ng tuwalya. Basa pa ang buhok ko at ramdam ko ang lamig ng hangin sa balat ko. Nang maya-maya biglang may kumatok. Napalingon ako sa pinto. Napahinto ang paghinga ko nang marinig ko ang boses na yon. "Lobby, ako to, si Freddy." Kakarating lang niya. Bigla akong kinabahan. Mabilis akong napatingin sa sarili ko. Sa itsura ko. Pwede pa naman akong magbihis. Dapat lang. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ko ginawa. Hinawakan ko ng mahigpit ang tuwalya ko. Pero hindi ko kinuha ang damit ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Siguro, pagod na akong magpigil. Pagod na akong maging mahina. Pagod na akong hindi maramdaman na may halaga ko. Ilang taon na rin akong natutuyo. Mahina akong sabi sa sarili ko. Hindi lang sa pagmamahal, kundi pati sa pagiging babae. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumapit ako sa pinto. Binuksan ko to. Pagbukas ko, tumambad sa akin si Freddy at agad kong nakita ang pagbabago sa mukha niya. Nagulat siya at napatingin, biglang napaiwas ng mata. Pasensya ka na, hindi ko alam na. Sabi niya na halatang hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Napangiti ako ng bahagya. Okay lang ho, mainit kasi kaya naligo muna ako. Sabi ko. Tumango siya, pero ramdam ko ang tensyon. Kakauwi ko lang din. Sabi nito, medyo nakakapagod. Halata nga po. Sagot ko sabay tingin sa pawisan niyang muka at leeg. Tahimik kami, pero mabigat. Lumapit ako ng konti. Gusto niyo ho ng tubig? Tanong ko. Oo sana. Sagot niya. Hindi naman ako agad gumalaw. Sa halip, tumitig lang ako sa kanya ng diretsyo. Hindi ako umiwas. Freddy, tawag ko. Napatingin siya sa akin. Bakit, Lobby? Tanong niya na mahina ang boses. Napahinga ako ng malalim. Sa tingin mo, masama ba akong tao? Tanong ko bigla. Tagulat siya. Bakit mo naman nasasabi ang mga yan? Dahil, saglit akong natigilan. Dahil may mga bagay akong iniisip na hindi ko dapat isipin. Tahimik lang siyang nakikinig. Tapos lumapit pa ako. Mas malapit. Ilang taon na akong hindi masaya. Hindi lang sa pagmamahal, kundi pati na rin sa sarili kong buhay. Sabi ko. Napabuntong hininga siya. Lobby, mahina niyang sabi. Hindi ko na maalala kung kailan huling may nag-alaga sa akin. Dagdag ko pa. Ramdam ko na ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero hindi na ako umatras. Freddy, tawag ko pero may lambing. Napansin niya yon. Ano yun, Lobby? Tanong niya. Ngumiti ako ng bahagya. Sa tingin mo, kaya mo ba akong pasayahin? Napahinto siya at tila napako sa kinakatayuan. Hindi agad siya nakasagot, pero hindi rin siya umatras. Teka, hindi yata tama to. Sabi niya pero mahina. Alam ko. Sagot ko agad. Pero kailan pa ba naging tama ang buhay ko? Napayuko siya sandali, parang pilit nilalabanan ng sarili. Pero nakikita ko, hindi lang ako ang may gusto nun. Freddy, ulit ko ng mas mahina. Matagal na akong pagod. Dahan-dahang tinaas niya ang tingin niya sa akin. At sa pagkakataong yon, wala na kaming itinago. Lumapit siya, isang hakbang, 2, 3, hanggang sa magkalapit na kami. Ramdam ko na ang init ng katawan niya at ang mabagal naming paghinga at ang bigat ng sandali. Sigurado ka ba? Tanong niya. Hindi na ako nagsalita. Tumango lang ako. At sa simpleng galaw na iyon, parang nabura lahat ng pag-aalinlangan. Hindi na kami umatras. Hindi na kami nagtanong. Sa unang pagkakataon,
Matapos ang matagal na panahon, naramdaman kong may nakakita sa akin. Hindi lang bilang asawa ni Jaime, hindi lang bilang ina, kundi bilang ako, bilang babae. Hinila ko siya papasok sa loob ng bahay. Nilak ko ang pinto. Doon tuluyang kong nilantad sa kanya ang lahat. At kitang-kita ko ang paghanga niya. Hindi ko alam kung anong ginawa sa'yo ni Jaime. Kung bakit hindi niya nakikita ang halaga mo. Sabi niya dahil bumungad sa kanya ang malaking peklat ng sugat na gawa ni Jaime na nasa gilid ng likod ko. Isang peklat na nagpapaalala sa akin kung gaano karahas ang asawa ko. Nang magdikit ang labi namin, doon tuluyan ang nawala ang hangganan. Walang ibang ingay kundi ang mga pintig ng puso namin. At sa bawat sandali, ramdam ko ang kakaibang lambing na matagal ko nang hinahanap sa isang lalaki. Walang galit, walang sakit, kundi pag-unawa lang at pag-aalaga. Lobi, bulong niya. Napapikit ako noon. Ramdam na ramdam ko ang bawat haplos niya. Ngayon ko lang ulit narinig ang pangalan ko sa ganung tono. Pagkatapos ng lahat, nanatili kaming tahimik. Parehong humihinga ng malalim. Hingal na hingal dahil sa matinding pagniniig. Parehong iniintindi pa ang nangyari. Napatingin ako noon sa kanya. At isang ngiti ang binigay niya sa akin. Ito na yun. Ang simula ng isang lihim. Isang desisyong hindi na mababawi. At kahit alam kong mali yun, sa unang pagkakataon naman ng buhay ko, daramdaman kong buhay ako at isang babae. Simula nung araw na binuksan ko ang pintong yon, hindi na ako yung dating ako na tahimik lang na nagtitiis. Dahil gabi-gabi, may lihim na akong tinatakbuhan. Si Freddy. Sa tuwing lulubog ang araw at mahimbing nang natutulog ang mga bata, doon nagsisimula ang mga sandaling kami lang ang nakakaalam. Tahimik at maingat, pero punong-puno ng damdamin. Minsan simpleng usapan lang sa kusina. Minsan, tahimik kaming nakaupo sa tabi ng isa't isa. Pagod ka na naman, sabi niya isang gabi habang pinapanood ako. Sanay na ako dito, sagot ko. Lumapit siya ng dahan-dahan. Kaya nga deserve mo rin na maalagaan. Napatingin ako noon sa kanya at hindi ko maiwasang maikumpara siya kay Jaime na puro sigaw. Kay Freddy, puro pag-unawa. Kay Jaime, puro sakit at pang-aabuso. Kay Freddy, may lambing. At sa mga sandaling magkalapit kami, doon ko lalong nararamdaman ang pagkakaiba. Hindi ko man sabihin pero alam ko sa sarili ko na mas may halaga pa ako kay Freddy kaysa sa asawa ko. At mas nararamdaman kong babae ako kapag kasama ko si Freddy. Hindi tulad ng dati na para lang akong isang bagay sa bahay. Isang punching bag na pwedeng paglabasan ng galit. Habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog at mas lalo rin akong nagiging kampante. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko inaasahan. 4 na araw nang hindi umuwi si Jaime. Marahil sa barak sa construction kung saan siya nagtatrabaho nag-stay siya ng ilang araw. Sanay naman na ako at hindi na ako nagtatanong pa. Pero ng gabing yun, bumalik siya. Mga 11:00 na rin ng gabi at hindi siya nag-iisa. Narinig ko ang pagbukas ng gate tapos ang mga yabag niya at ang halakhakan. May kasama siyang isang babae. Napatayo ako mula sa higaan. Kinabahan ako, hindi sa takot, kundi sa galit. Pangalawang beses na to. Pangalawang beses na may dinala siyang ibang babae sa bahay namin. Sa harap ng mga anak namin. Sa harap ko. Pero gaya ng dati, hindi niya ako pinansin. Diretso sila sa loob ng bahay. Buti na lang talaga tulog na ang mga bata. Pero ako, gising na gising pa rin ang diwa ko. Hindi niya ako sinaktan, na hindi niya nga ako hinanap. Pero mas masakit ang emosyonal kaysa sa pisikal. Napakatahimik noon ang bahay. Pero hindi rin nagtagal. Naririnig ko na ang mga bulungan, may hinang tawanan. Hanggang sa naging mainit ng pagtatagpo. Rinig na rinig ko ang pagbanggit ng babae sa pangalan ng asawa ko. At ang mga salitang alam kong hindi para sa akin na binibigkas ni Jaime sa babae.
Parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok yun sa dibdib ko. Napapikit ako. Ito na naman. Pero sa pagkakataong yun, may nagbago na. Dahil hindi na ako umiiyak. Sa halip tumayo nga ako at dahan-dahang lumabas ng silid. Hindi sa kwarto ni Jaime, kundi sa kwarto ni Freddy. Doon ako nagpunta. Mahina akong kumatok. Walang sagot kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Madilim sa loob. Nakahiga na siya. Mukhang tulog na. Lumapit ako at walang pag-aalinlangan. Tumabi ako sa kanya. Gumalaw siya at nagising. "Lobi," mahina niyang sabi, halatang nagulat. Hindi ako nagsalita agad. Umarap ako sa kanya. At sa mahinang ilaw mula sa bintana, nakita niya ang mga mata ko. Punong-puno ng damdamin. "Freddy," bulong ko. "Anong nangyari? Ayos ka lang?" Tanong niya. Tumango ako. Napahinga ako ng malalim. Naririnig ko pa rin sa kabila ang presensya ng asawa ko at ng babae niya. At alam kong naulinigan din yun ni Freddy, kaya kumunot ang noo niya. Gusto ko. Mahina akong sabi. Natigilan pa si Freddy. "Lobi." Tawag niya na parang pinipigilan ako. Gusto kong maging masaya ngayong gabi. Dugtong ko. Tumitig ako sa kanya. Diretso. "Pasayahin mo ako, Freddy." Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. "Hindi mo kailangan gawin to, Lobi, dahil lang sa galit ka sa asawa mo." Sabi niya. Hindi ako galit. Sagot ko agad. Pagod na to. Napapikit ako sandali. Ilang beses ko nang pinatawad si Jaime. Dagdag ko. Pero ilang beses din niyang pinili. Nasaktan ako. Tahimik lang siyang nakikinig. At ngayon, sabi ko, habang may kasama siyang iba, gusto ko rin namang piliin ang sarili kong kaligayahan. Iparamdam mo sa akin na babae ako. Higitan mo siya, Freddy. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay niya at hinawakan ang kamay ko. Maigpit pero maingat. "Sigurado ka?" Tumango ako. At sa pagkakataong yon, wala nang balikan. Habang sa kabilang kwarto may ibang nagaganap sa asawa ko at sa babae niya. Sa kwarto ng tiyuhin niya na si Freddy, may sarili kaming mundong binubuo. Ako at ang tiyuhin niya sa iisang kama. Isang pagtataksil na puno ng damdamin. At sa bawat sandali, mas lalo kong nararamdaman. Hindi ako mali sa pagnanais kong maging masaya. Hindi ako mali sa paghahangad ng pagtingin na matagal ko nang pinagkait sa sarili ko. Pagkatapos ng lahat, nanatili kaming magkatabi ni Freddy. "Hindi na kita kayang iwasan." Mahina niyang sabi. Napangiti ako ng bahagya sa kanya. Ako rin. At ng gabing yun, habang may ibang babaeng kasama ang asawa ko sa kabilang kwarto, ako naman, pinili ko ang sarili ko at si Freddy. Kinabukasan, maaga akong gumising. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama ni Freddy. Sandali pa akong napahinto. Nakatingin sa kanya habang mahimbing pa siyang natutulog. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang guilt, kundi kapayapaan. Tahimik akong lumabas ng kwarto para hindi siya magising. Paglabas ko, natigilan ako. Nakita ako si Jaime na nagkakape. Nakaupo sa may sala. Ramdam ko agad ang bigat ng presensya niya. Wala na yung babaeng kasama niya kagabi. Nakita niya ako. At nakita niya rin kung saan ako nanggaling. Kaya mabilis siyang napatayo. "Anong ginagawa mo dyan?" Galit niyang tanong. Hindi ako agad sumagot. Nakatingin lang ako sa kanya. Diretso. "Huwag mong sabing diyan ka natulog." Dagdag niya na malakas na ang boses. Lumapit siya at hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Masakit. Pero hindi na ako nagpatalo. "Ano bang ginagawa mo, ha, Jaime?" Sigaw ko. Akmang itataas niya ang kamay niya para sampalin ako gaya ng dati. Gaya ng nakasanayan.
pero tumutol ako. Hindi na ako yung dating Lovie. Tinitigan ko siya sa mata niya ng matalim. Nanlilisik ang mga mata ko. At ano? Sabi ko. Bigla siyang napahinto. Sasampalin mo ako? Bubugbugin mo ulit ako? Dagdag ko na wala ng takot. Bigla siyang natameme. Pero hindi pa rin bumababa ang kamay niya. Kung kaya mong magdala ng ibang babae sa pamamahay na to, Jaime. Sabi ko na unti-unti ring tumataas ang boses. Ako rin. Kaya ko rin magpagamit sa ibang lalaki. Parang nabigla siya sa narinig niya mula sa bibig ko. Anong pinagsasabi mo, Lovie? Tanong niya. Yun ang totoo, Jaime. Habang nasa bisig mo ang ibang babae, nasa bisig din ako ng ibang lalaki. At huwag kang mag-alala. Napatunayan ko ngayon na walang-wala ka. Wala kang ipagmamalaki sa sarili mo. Dahil pati sa kama, napag-iwanan ka. Sagot ko. Yung matagal ko nang kinikim-kim, nasasabi ko na. Hinila ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. At sa pagkakataong yon, ako na ang kumalas. Ilang taon akong nagtitiis. Ilang taon mo akong sinasaktan. Sabi ko, hindi lang sa katawan ko, kundi buong pagkatao ko, Jaime. Tahimik siya at hindi makasagot. Parang hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. At kung sa akala mo, hindi ko kayang gawin to, nagkakamali ka. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Pero hindi na ako umatras. Kaya ko, Jaime. Kaya ko pala. Diretsong sabi ko na tumatawa. Tahimik ang buong bahay. Walang ibang maririnig kundi ang paghinga naming dalawa. At sa unang pagkakataon, Miss Love, hindi ako natakot na lumaban. Hindi nakapagsalita si Jaime. Hindi rin siya sumigaw. Hindi na rin niya ako nasaktan pa. Tumalikod lang siya. Tapos umalis. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. At sa totoo lang, hindi ko na rin inalam pa. Lumipas ang mga araw. Mabigat pero malinaw na sa akin. Na ayaw ko nang balikan ng ganitong buhay. Kinagabihan, kinausap ko si Freddy. Ayoko na dito. Sabi ko. Tahimik siyang nakikinig. Hindi lang para sa akin. Dagdag ko pa, pati sa mga bata. Ayokong lumaki sila sa poder ng kanilang ama. Teka, sigurado ka ba, Lovie? Tanong niya. Tumango ako. Oo, para sa mga anak ko at para sa sarili ko. Ilang araw ang lumipas, hindi pa umuuwi si Jaime. Walang paramdam at wala ring tawag. At sa mga panahong yon, mas naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi ko na siya kailangan pa. Hindi ko kailangang manatili sa isang buhay na puro sakit. Hanggang sa dumating yung araw, aalis na si Freddy. Babalik na ng Maynila. Anong plano mo? Tanong niya sa akin. Tumingin ako sa mga bata. Naglalaro sila. Kung sasama kami. Tanong ko. Nagulat si Freddy. Sigurado ka? Sabi niya. Oo. Wala na akong babalikan dito. At gusto kong magsimula ulit. Tulungan mo ko, Freddy. Napangiti siya. Tutulungan kita. Hindi ka nag-iisa ngayon. Sabi niya. At doon nagsimula ang bago naming buhay. Iniwan namin ang bahay na puno ng alaala ng sakit. Dinala ko ang mga anak ko at sumama ako kay Freddy. Sa Maynila, Miss Love, nagsimula kaming muli. Hindi madali, pero tahimik na. Wala na yung takot na gabi-gabi kong nararamdaman. Unti-unting naging maayos ang lahat. Nakahanap rin ako ng trabaho. Ang mga anak ko nakapag-adjust. At si Freddy, ganun pa rin. Isang jeepney driver. Hindi man siya perpekto, pero alam ko sa sarili ko. Mahal ko siya. At sa bawat araw, mas nararamdaman ko, Miss Love, na tama ang naging desisyon ko. Masaya ko. At masaya rin ang mga anak ko. Si Jaime? Oo. Tumawag siya minsan.
nagparamdam, humihingi ng sorry ng isa pang pagkakataon. Pero ayoko na. Hindi ko na siya babalikan pa. Dahil ngayon, alam ko na ang halaga ko bilang isang babae. At hindi ko na hayaang apakan ulit yon. Ako si Lovie. At sa wakas, pinili ko ang sarili ko. Maraming salamat, Miss Love, sa pag-ere po ng maiksing istorya ng aking buhay dito po sa inyong channel.